Let's take a moment to appreciate February 2026. 7 days a week, 4 weeks, 28 days in total. Pumatak ang February 1 sa Sunday, kaya sakto ang arrangement nito sa 7x4 grid. Perfectly balanced, as things should be. Unless isa ka sa mga weirdong nagsisimula sa Lunes ang kalendaryo. Susunod na mangyayari ito ay sa taong 2037, 11 years from now pa. This begs the question, bakit nga ba hindi tularan ng ibang buwan ang February 2026 na perfectly divided into 4 weeks at lahat ay nagsisimula sa Sunday at nagtatapos sa Sabado? Well, the short answer is, may mga sumubok pero maraming problema, kaya nabigo. And for the long answer, simulan natin sa kung bakit nga ba ganito ang kalendaryong ginagamit ng karamihan sa atin. Bakit nga ba may mga buwang merong 31 days, merong 30 days, at bakit ang kawawang February ay meron lang 28, minsan 29. Meron itong mahaba at komplikadong kasaysayan. Noon pa lang ay alam na ng mga ancient Romans na ang moon cycle ay may average duration na around 29.53 days at ang solar o tropical year na tinuos nila bilang kung kailan babalik ang araw sa isang constant point ay nasa 365.25 days. Ang ginawa nilang kalendaryo noon ay meron nitong 10 moon cycles o months. Ang 4 na buwan nito ay merong 31 at 6 ay may 29. Bakit 31 imbis na 30? Because pamahiin. Tinuturing ng mga ancient Romans na malas ang even numbers. At bakit 10 lang imbis na 12? Again, pamahiin. 10 is a perfect number at saka hiniram nila ito sa ancient Greeks na nagamit din ng 10-month calendar system. At saka hinahayaan lang nila nung una na kulang ng 2 buwan dahil ito yung mga panahong winter sa lugar nila. Walang ani at wala ding mga military exercises at government operations. So walang kailangang itrack na araw. Kaya din nagme-make sense kung bakit ang September nila ang talagang 7th month, October ang 8th, November ang 9th, at December ang 10th. Pero di rin naglaon, ginawa na nilang 12 months ang kalendar. At kaya nagkaroon ng 2 pang buwan, ang Januarius at Februarius. Ang una ay may 29 days at ang huli naman ay may 28. Hinayaan ng Februarius na magkaroon ng even numbered days dahil madalas ma-associate ang panahon na ito sa kamatayan. Pagdating ni Julius Caesar, natripan nitong once and for all ay gawa ng maayos na sistema ang kalendaryo para din maging standard at ito na lang ang gagamitin ng lahat. Kasi as you can imagine, maraming problema ang sistema ang ginagamit nila. Kahit dinagdagan nila ng 2 pang buwan, ay kulang pa rin ito ng 10 araw para maabot ang 365 days. Kaya naman ang seasons ay lumilihis matapos lang ang ilang taon. Kaya ang ginawa nila ay ibinalik ang isang araw sa mga naka-29. So that adds to 6. Okay, yung sextilis at December ay dagdagan pa natin ng tig-isa para maging 31. Sige, yung Januarius na merong 29, gawin din nating 31. Why not? Ang tinaguriang Julian calendar ay tinangkilik ng mga mamamayan ng Roman Empire. Mainly because pinilit ito ng diktador na si Julius Caesar. Pero dahil tugma rin ito sa estimated days ng isang solar year. Well, aside dun sa putal na 0.25. Easy lang yan. Dahil 1/4 lang ang sobrang araw, edi dagdagan na lang natin ng isang araw ang taon every 4 years. Kaya ang last month na Februarius ay nagiging 29 days kada tuwing 4 na taon. Tapos ay naisipang ilagay ang Januarius at Februarius sa umpisa ng pagbilang ng taon. Kaya umusod at hindi na tumugma ang pangalan ng mga buwan. At kaya din ito ang dahilan kung bakit sa second month natin dinadagdag ang leap day hanggang ngayon. Along the way ay ang quintilis ay ginawang Iulius bilang pagpupugay kay Julius Caesar at ang medyo pilyong sextilis ay naging Augustus para naman sa great nephew ng emperor na pamumunuan din ng mga Romans di malaon. Pero nagtagal lang ang Julian calendar hanggang 16th century kasi meron itong isang malaking error. Well, medyo joke lang. Dahil kung papansinin ay parehas naman sa Julian ang ginagamit na nating kalendaryo ngayon. Ang kinaiba lang ay tuwing kailan magiging 29 days ang February. As it turns out, ang 365.25 days na tuos nila noon ay lumampas pala. Dahil with better tools and information, ay ang mas accurate na solar year ay 365.2422 days. Nakakatawang pakinggan pero kung iisipin mabuti ay may significance ang diferensyang ito. I-simulate natin gamit itong pinlat ko sa Excel. Ang first row ay ang bilang ng taon. So year 1, year 2, year 3, etc. Second row ay ang accumulated na bilang ng araw kung susundin natin ang naunang 365.25 days per year.
Ang third row naman ay ang para sa mas accurate na 365.2422 days. At ang last row ay ang accumulated calendar years natin na 365 at nagiging 366 days every 4 years o yung Julian system. Kung titignan, kaya nagkakaroon ng isang ekstrang araw every 4 years ay para mag-sync ang second at fourth row. Pero fast forward tayo sa ika-100 years o isang siglo. As you can see, sobrang behind na ng actual na computed number of days per year ng halos isang araw. Imagine na ginagamit na nila ang sistema since BC times pa. Kaya ang equinox na nangyayari tuwing March 19 o hanggang March 21 ay maaaring lumihis na ng at least isang linggo. Big deal pa naman ang araw na ito sa pagtuos na magiging petsa ng Easter Sunday. No worries, simple lang ang naging solusyon nila para dito. Nagdagdag lang sila ng 2 pang rules sa every 4 years ng Julian. Ito ay kapag ang taon ay divisible by 100 na dapat leap year ay magiging non-leap year na. Pero kapag naman divisible by 400 ay leap year pa rin ito. Some examples, ang 2024 ay divisible by 4. So walang problema, leap year ito. Ang year 2000 ay divisible by 4, divisible by 100. So base sa rule number 2, hindi na dapat ito leap year. Pero divisible din ito sa 400, kaya nanatiling leap year ito. Ang 1900 ay divisible by 4, pero divisible din by 100. At since hindi ito divisible by 400, kaya hindi ito leap year. Same case sa 2100. Balikan natin ang simulation at i-add ang dalawang rules na ito. As you can see, mas sync na sa actual number of days ang bagong system, kahit after 500 years o 1,000 years pa. Cool math. Ang Catholic Church ang main proponents ng pagbabagong ito, gawa nga nung Easter Sunday. At ang nagpatupad ay ang Pope ng mga panahong iyon, si Pope Gregory XIII. Kaya mas kilala natin ang kalendaryo ngayon bilang Gregorian calendar. Ngayong alam na natin kung paano tayo humantong dito, makakapunta na tayo sa main question at hand. Ang International Fixed Calendar ay isang proposal noong 1902 na baguhin ang ginagamit nating Gregorian system. Ito ay pakana ng British statistician na si Moses B. Cotsworth. Ang gusto niyang pagbabago ay gawing 28 days ang lahat ng buwan, 7 days a week, 4 weeks a month. Bawat buwan ay nagsisimula ng Sunday at magtatapos ng Saturday, katulad ng ating February 2026. Obviously, kukulangin na ito sa 365 dahil sa mga tinanggal na araw. Well, madali lang yan, sabi ni Moses. Di dagdagan pa natin ng isang extra month. May pinangalan na nga rin siya dito, Sol, at inilagay niya ito sa pagitan ng June at July. Sol meaning sun, dahil summertime ito sa Northern Hemisphere. Pero 13 times 28 ay papatak lang na 364 days. Kulang pa ng isang araw para sa non-leap years. Madali lang ulit yan para kay Cotsworth. Dahil parte ng International Fixed Calendar ang tinawag niyang Year Day sa tuwing huling araw ng taon o yung December 31 natin. Pero ang Year Day na ito ay hindi kabilang sa kahit anong araw. Pwede mong isipin na ang December 28 sa IFC ay Sabado. Pero ang sumunod na araw na Year Day ay hindi Linggo para ma-preserve ang ordering sa susunod na taon. Sa usapang leap years naman ay susundin pa din ang rules ng Gregorian. Pero ang leap day sa IFC ay sisingit hindi sa February, kundi sa gitna ng taon, after ng June 28 at Sol 1. At katulad ng Year Day ay hindi rin ito kabilang sa kahit saan dun sa 7 days. Kung iisipin may mga fun little quirks ang International Fixed Calendar. At bawat isa ay pwede ring ituring na pros and cons, depende sa interpretation. Number 1, malulugi ang mga nagawa ng kalendaryo agad-agad. Kung standard ang calendar system natin taon-taon, pwede na natin itong gamitin habang buhay. In fact, di na nga natin kailangan i-print ng buo ang 13 months ng IFC. We just need the same 7x4 grid at yung pangalan lang ng buwan ang papalitan natin. Number 2, ang lahat ng dates ay pare-parehas na lagi ng araw. Ang Pasko na December 25 ay papatak ng Wednesday, Valentine's Day Sabado. Ang Labor Day natin ay papatak na sa araw na may pinakakonting gumagawa ng labor, Sunday. Ang birthday ko, Tuesday. Ang Rizal Day at Bonifacio Day, number 3. Isa pang quirk ng kalendaryo na kapag nagsimula ng Sunday ang buwan, ay papatak ng Biyernes ang ika-13 araw o yung phenomenon na Friday the 13th. Well, sa IFC, buwan-buwan ay Friday the 13th. Kaya malamang pabor si Jason Voorhees sa kalendaryong ito. Number 4. Ang pagkakaroon ng 13 months ay nangangahulugang di na ito madidivide evenly dahil ito ay isang prime number. Apektado di lang ang quarters, pati na tertiaries at biannuals. At number 5, ang pasaway na leap day at year day.
Paano ang mga sanggol na ipapanganak sa mga araw na ito? Ano ang magiging record sa birth certificate nila? Besides, medyo mahirap isipin na magkakaroon ng isang week na hindi magkasunod ang Sabado at Linggo. Sa kabila ng mga bagay na ito ay may mga naging fans naman ng IFC bukod kay Cotsworth. One in particular ay si George Eastman ng Eastman Kodak Company. Yup, yung kumpanya na nagbebenta ng camera films. Pinursige niyang i-implement ang IFC sa kanilang kumpanya noong 1928 at believe it or not, to some extent ay ginamit ito ng Eastman Kodak hanggang 1989, 61 years later. Pero mahirap talaga makapasok sa normal na buhay natin ang radikal na pagbabago sa isang bagay na ginagamit natin araw-araw. Parang katumbas ito na bigla na lang i-anunsyo ni Pope Leo na mula ngayon ang mga smartphones ay maaari na lang gamitin bilang pang-init ng pagkain. Actually, may mas less wild na calendar reform proposal noong 1930, ang World Calendar. Dito, ire-retain ang 12-month format. Pero imbis na per monthly basis ang standard arrangement, ay nakafix ito per quarter. Meaning, each quarter has 91 days, 31 days sa unang buwan at tig 30 sa dalawang sunod. Kaya ang mga buwan ng January, April, July at October ay merong 31 days at lagi sila nag-uumpisa ng Sunday. At ang 30th ng March, June, September at December ay palaging Sabado. But then again, 91 times 4 ay 364 lang. So we have arrived at the same problem with IFC. Kaya kaparehas din ang solusyon nila. Magkaroon ng World Day tuwing huling araw ng taon. At ang Leap Year Day ay tuwing pagkatapos ng June 30 at bago mag-July 1. Hindi rin ito kabilang sa kung ano man doon sa 7 days para mapanatili ang ordering taon-taon. Palagi silang nauuwi sa parehong problema dahil lagi nilang pinipilit i-divide ang 365 sa 7. Kaya ito ang aking proposal. Ang bawat linggo ay magiging 5 days na lang. Retain ang 2-day weekends kaya 3 araw lang ang weekdays. Sorry, Tuesday and Thursday. 6 weeks per month ito at retain ang 12-month system. Pero teka lang, equal lang ito sa 360 days. Kaya ganito na lang, may isang week o 5 araw na hindi kabilang sa kahit anong buwan. Papangalanan ko itong POW o Peace on Earth Week na kung saan magpapahinga lang ang mga tao at magpa-party at magkakainan buong linggo. At bonus dahil magiging 6-day affair ito tuwing leap year. Gandang ideya, di ba? Less work, more partying. Who's with me?